Hey there, Gahumers! Here is the second part of the year-end talks. Sa episode na ito, binahagi sa atin ni Ate Danica ang isa sa mga great things that God did to her life this 2025 and kung ano yung natutuhan niya rito. According to her, she learned na there's always a blessing when we first choose to show up to the Lord. Let's hear her testimony. This is the Kristiyanong Kabataan Talks. Enjoy listening. Sa alam naman natin na maraming ginawa yung Lord sa buhay natin this year, di ba? So, maraming ganap, ganyan. Maraming ginawa yung Lord. Pero ano yung isa sa mga nangyari sa'yo this year na masasabi mong, kumbaga, imposible, pero nagawa ng Lord? Or imposible na nangyari dahil pinagkatiwala mo sa Lord? Na, ayun, talagang nag-strengthen ng faith mo sa Lord. Parang mayroon si Ate Dan agad. Ayan, siguro parang tingin ko imposible, pero posible siya sa Lord. So gusto ko lang din parang medyo mahaba sa oo, 5 minutes in 5 days. 3 days. Yun, so gusto ko ikwento yung nung time na nag-resign ako. So nung time June 2025 siya. So, nung time na yon ay kailangan kong mag-render, tama. So, kung alam nyo yun, kailangan ko na i-consume yung mga remaining VL and SL ko, ganon. So, render. Ayan, rendering. Yung alam mo yun, Kuya Gab, diba? So, yun. Tapos, sa kagustuhan ko mag-SL, wala akong maisip na sakit. Basta ang goal ko is hindi ako magsinungaling sa Panginoon. Lord, I ask the Lord na, Lord, gusto ko magkasakit na lang, LBM na lang ako, parang kahit 2 days, 1 day, para makapagpahinga ako. And then it happened na nagka-LBM talaga ako. So, mahina. Pag LBM ka, diba? So, nanghihina ka, tama? So, nung time na i-turn over ko na yung equipment ko, which is yung laptop, so, dahil nga sa mahina yung physical na katawan ko, basta ang ginol ko that time, bago ako pumunta ng company para i-turn over yung device, is kailangan kong mag-devotion. So, nag-devotion ako, I pray to the Lord, na hindi ko naman sinisi ang Panginoon, na dahil sa nagkasakit ako, sinisi ko ang Lord, diba? So, nung time na yun, sabi mo naman yan. Oo, pinag-pray ko nga siya Grabe ang Lord tumugon, diba? Tapos, mahina nga. So, ang naisip kong commute is Joyride yun. So, Joyride. So, alam niyo yun. Or Move It ba yun that time. And then, yung laptop ko, nasa likod ko, nakabag. Yung bag ko na ginagamit kayo na black. So, nandun siya. So, nung time na pagbaba ko, nakabukas siya, guys. As in, bukas, open. Pati yung mga, wallets ko. Pati yung ang pagkakaalala ko, bago ako umalis ng bahay, lagi kong chine-check is nakasarado dapat. So, yung laptop na yun, nagre-range siya ng 50 to 70k, manipis kayo siya, Lenovo siya. So, sabi ko, hindi ko kaya siyang bayaran. So, sabi ko na-amaze ako sa, ginawa ng Lord that time. No, kasi kung nawala yung laptop ko, pati mga cellphone ko, lahat ng mga IDs ko, sobrang stress ako that time. Wala na nga akong last pay, may utang pa ako sa company. So, ganun yung magiging possible. Pero dahil sa nung time na yun ay nag-pray muna ako. Parang there's always isa lang sa tumatak sa buhay ko doon that time. There's always a blessing in showing up. Magpakita ka lang sa Lord. Pagpapalain ka niya. Na halimbawa, ngari ako dito, lahat kayo mga youth, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 6. Tama ba? 6. So, guys, magpapamigay ako ng 50k. Ngayon, kung wala ka, mabibigyan ka ba? Nagigets siya yung point. Doon pinarealize sa akin ng Lord kung gaano ka-importante ang devotion. Na kailangan mo na magpakita. Magpakita ka sa Panginoon bago ka magpakita sa tao. And it happened talaga na sobrang mahina na nga yung physical aspect ko. Naasar pa ako sa TL ko doon kasi nga basta hindi ko naman siya sinisiraan, pero I'm grateful sa company na yon na una kong naging
stepping stone talaga na at sinabi sa akin ng Lord na pag hindi ka humakbang, walang mangyayari. Like halimbawa, Lord, gusto ko tumaas yung salary income ko, ganito, ganyan. Gusto ko mag-level up. Hindi siya mangyayari kung hindi mo hakbangan. Yun yung sabi ng Panginoon sa akin na even sa in discipleship, no, winning the team, na hindi siya mangyayari yung goal mo kung hindi mo siya hakbangan. At kung gusto mo ng resulta, wag kang hihinto. Yun yung sabi sa akin ng Holy Spirit that time. Sobrang, alam niyo yun, nung time na pagpasa ko ng laptop ko, paglabas ko ng building na yon, na Lord, I am finally free. Parang, Lord, thank you. Umiyak ako that time kasi binalita ko sa parents ko, no, I asked my mother, no, yung kapatid ko, kabal ko, no, sabi ko na, Lord, na ito na yon, this is it, na sabi ko, ma, nagbigay ko na, ito na yung last day ng ano ko. Syempre, ang is kailangan mo mag-support, no, financially din sa kanila, even sa sarili mo kailangan mo supportahan yung gastusin mo. Pero ang sabi nila, alam niyo yun, na sobrang, alam mo, naiyak ako habang naglalakad ako that time. Sabi niya, okay lang nak, at least nagtatrabaho ka sa Lord. Yung sabi ko, Lord, parang I am really thankful with my family na sobrang suporta talaga sa akin. Basta yun lagi natin tatandaan, there's always a blessing. There's always, sobrang yan, sakit yung brace ko, no? There's always a blessing in showing up talaga. So, yun po. Hindi pa tatapos, Gahumers, may kasunod pa. Don't hesitate to get back sa mga episodes na hindi mo napakinggan because there's so much more to learn from those. Stay tuned, follow us on Facebook, subscribe to our YouTube channel, like, comment, and share. Kristiyanong Kabataan, ang pag-asa ng bayan. This is the Kristiyanong Kabataan Talks.